Hello, ako po si Faith. And welcome sa aking channel na nakatuon sa pagpapagaling mula sa mga mahirap na dynamics ng narcissistic na pamilya at mga nakalalasong relasyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga karanasan sa tunay na buhay na ating titingnan mula sa isang biblikal na pananaw. Dito, ibabahagi ko ang mga kwento, tunay na buhay ng bawat individual na nagpadala sa akin ng kanilang mga liham. At magbabahagi din po ako ng kaalaman upang suportahan ang mga taong maaaring nahihirapang makakuha ng therapy at nabubuhay sa mga lugar na may limitadong access sa mental health services. Sumali po kayo habang ating tinutuklas ang transformatibong kapangyarihan ng pananampalataya, katatagan, at biblikal na karunungan sa Ang nanay ko ay hindi kailanman naging malambing na tao. Hindi ko naranasan sa kanya ang yakap at salitang mahal kita. Ipinanganak niya ako at pinalaki hanggang sa iniwan niya kami nang ako ay 15 taong gulang. Siya yung tipikal na toxic na nanay na lagi akong pinagbibintangan ng mga masasamang bagay na hindi ko naman ginawa kahit kailan. Mas inalala pa ako ng mga naging guro ko noon sa school kaysa sa kanya. I was a good kid, pero ang nanay ko laging sinasabi na, naloloko mo sila pero alam ko kung ano ang ginagawa mo talaga. Umalis siya nang nasa high school na ako. Iniwan niya kami at ang tatay ko sa lalaking ilang taon lang ang tanda sa akin ng panahon na iyon. Ang papa ko ay mabait, magpahanggang ngayon, napakasipag at mapagmahal. Ang nanay ko ay nagpalipat-lipat ng karelasyon hanggang sa makatagpo siya ng desenteng lalaki. Sa totoo lang, gusto ko ang taong yon dahil sa kanyang kabutihan. Pero hindi siya sinwerte sa nanay ko. Ginamit lang siya neto. Ang nanay ko ay palaging wala at tatawag lang kapag may kailangan. Nagpunta siya sa araw ng kasal ko. Tumagal lang ng 5 minuto tapos umalis kaagad. Binisita ako sa ospital ng mga anak ko sa panganay ko. Tumagal lang ng mga 10 minuto at umalis na din agad. Each time, she came so nobody could say she didn't, but that's all. Palagi niyang pabaligtad na binabanggit ang pangalan ng kanyang mga apo. At kung tatanungin ko siya sa pagkakasunod-sunod ng mga apo niya, ay sasabihin niyang hindi ko alam. Hinahanap-hanap ko pa din ang pagkakaroon ng isang ina. Ang nanay na hindi ako nagkaroon. Kamakailan lang namatay ang husband ng nanay ko. Nagpunta ako sa kanila sa mga huling araw ng kanyang buhay dahil mas gusto ko siya kaysa sa nanay ko. Sinabi ng nanay ko sa social worker na suicidal siya at ako ang lubhang sinisisi dahil sa aking mga kakulangan. Hinikayat ako at ang nanay ko ng social worker na ito na magkaroon ng time together. Simula nang mamatay ang stepdad ko, ay every other day akong bumisita sa kanya. Pagkatapos nun, tumawag siya sa akin upang sabihin na magstay siya sa amin ng ilang araw. Nang hindi man lang ako tinanong kung okay lang ba sa akin, kahit na gusto kong magkaroon kami ng relasyong mag-ina, alam ko sa sarili ko na hindi ito magkakaroon ng kaganapan dahil na din sa kanya. Alam ko naghahanap lang siya ng taong susuporta sa kanya. 70 years old na siya ngayon at hindi niya gustong magtrabaho ng kahit na ano.
Miski sa maliliit na bagay, like house chores, even sa personal hygiene care, na miski noong kabataan at kalakasan niya ay ibang tao ang gumawa para sa kanya. Thing is, umaakto siyang parang mayroon kaming maayos na relasyong mag-ina, kahit na hindi naman kami nagkaroon simula na magkaisip ako. Nakikita ng mga anak kong babae na malalaki na ngayon, ang pagiging hesitant ko sa lola nila. At alam ko, napapaisip sila kung bakit kahit hindi nila sabihin sa akin. Hindi man nakikita sa ngayon ng mga anak ko, pero kilala ko ang nanay ko. Napaka makasarili niyang tao na sarili lang niya ang mahalaga. Hindi ko siya gustong kasama, pero hindi ko alam kung paano i-handle ang sitwasyon sa ngayon. Wala akong maisip na paraan. Nawalan siya ng asawa at siya na lang mag-isa. Wala rin siyang mapagkukuhaan ng income dahil wala naman siyang hanap buhay. Walang-wala siya bukod sa small pet dog na may sakit. Pero naiisip ko din na hindi siya nagkaroon ng anumang pakialam sa akin at sa amin kahit kailan. Iniwan niya kami. At pinunan niya ang kanyang nawalang kabataan. Higit sa lahat, nagpakahirap ako magtrabaho para magkaroon ng mga bagay na mayroon kami ng aking pamilya ngayon. At nagtatrabaho pa din ako until now in my early 50s. Nasosuportahan ko din ng mga anak ko kahit na capable na sila sa kani-kanilang mga buhay. Am I expected to be the daughter for her? And if not, how do I just say no? Susan. Maraming salamat, Susan, sa iyong liham na ipinadala sa akin. Paano ba maging mabuting ina? Paano masasabing masama kang ina? Para maging mabuting ina, mahalaga ang pagiging mapagbigay sa oras at pansin sa iyong mga anak, pagpapakita ng suporta, at paggabay sa kanilang pangangailangan at pagtuturo ng mga mahahalagang aral sa buhay. Ang masasabing masama kang ina ay maaaring mangyari kung hindi sapat ang iyong pangangalaga, pagmamahal o suporta para sa iyong mga anak. Ito ay maaaring kasama ang pisikal o emosyonal na pang-aabuso, kakulangan sa pagtugon sa kanilang pangangailangan, o hindi pagbibigay ng tamang halaga at respeto sa kanilang damdamin at opinyon. Ang hindi pagtugon sa mga responsibilidad bilang magulang ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa relasyon mo sa iyong mga anak at maaaring magdulot ng sama ng loob o galit sa kanilang puso. Para maging mabuting ina ayon sa Biblia, mahalaga ang mga sumusunod. Una, ituro ang mga aral ng Diyos sa iyong mga anak. Ituro mo sa kanila ang mga utos ng Diyos at ang kanyang mga tuntunin. Deuteronomio, Kabanata 6, Verso 7. Ikalawa, magbigay ng pagmamahal at gabay. Ang pagmamahal ay magiging ugat ng lahat ng iyong gawain. Unang Korinto, Kabanata 16, Verso 14. Ikatlo, maging mapagpasensya at mapanatag. Maging mapagpasensya kayo sa lahat. Unang Tesalonika, Kabanata 5, Verso 14. Upang maiwasan ang pagiging masamang ina, iwasan ang mga sumusunod. Una, pagiging mapanakit o mapang-abuso. Ang galit ay hindi magdadala ng katuwaan sa inyo. Efeso, Kabanata 4, Verso 26.
Ikalawa, kakulangan ng pagmamahal at pangunawa. Ang pagmamahal ay hindi nagpapakita ng kasamaan. Unang Korinto, Kabanata 13, Verso 5. Ikatlo, pagiging walang pagmamalasakit sa pangangailangan ng mga anak. Ang sinumang hindi nagmamalasakit sa kanyang pamilya ay mas masahol pa sa hindi sumasampalataya. Unang Timoteo, Kabanata 5, Verso 8. Sa pamamagitan ng pagtutok natin sa mga aral ng Diyos at pagpapakita ng pagmamahal at pangunawa, maaaring maging mabuting ina ang isang tao ayon sa Biblia. Para naman sa tanong mo, Susan, am I expected to be the daughter of my mother? And if not, how will I say no? Ang masasabi ko lamang po dyan ay sa ibibigay ko po na aking nalalaman na walang biblikal na pananaw ay ito. Hindi ka obligado na magpatuloy ng relasyon sa iyong ina kung nararamdaman mo na ito ay nakasasama sa iyong emosyon o nagdudulot ng paghihirap para sa iyo. Mahalaga na bigyan mo ng prioridad ang iyong sariling kalagayan at kalusugan ng isip. Kung nararamdaman mo na ang pagpapanatili ng relasyon sa iyong ina ay hindi maganda para sa iyo, okay lang na maglagay ka ng mga hangganan o tinatawag na boundary o pumili na lumayo mula sa kanya. Maaari mong ipahayag ang iyong desisyon ng may respeto. Pwede mong sabihin, marami na akong pinag-isipan tungkol sa ating relasyon at nalaman ko na para sa aking sariling kalagayan, kailangan ko magkaroon ng espasyo at lumayo mula sa ating relasyon. Mahirap na desisyon ito para sa akin, pero naniniwala ako na ito ang pinakamabuting desisyon para sa aking mental at emosyonal na kalusugan. Masasabi ko din na mahalaga na humingi ka ng suporta mula sa mga kaibigan mo, ibang kapamilya, o sa therapist sa panahon na ito. Iyon po ay kung meron po kayong pinansyal na kakayahan. Dahil ang paglalagay ng boundary sa isang taong toxic at sa kaso mo ay ang iyong nanay ay maaaring maging hamon emotionally, mentally, at maapektuhan din maging physical, spiritually na din. Tandaan po na ang pagbibigay prioridad sa iyong sariling kalagayan ay hindi labis na pagiging makasarili at okay lang na pumili ng mga desisyon na makakabuti para sa iyo. At kung papasukan naman po ng biblikal na pananaw ang sagot sa iyong mga katanungan. Sa Biblia, tinuturuan tayo na magbigay ng kapatawaran at magmahal kahit sa mga taong nagbigay ng sakit sa atin. Ngunit hindi tayo inaasahan na magpatuloy sa mga sitwasyon na nagdudulot ng pinsala at hindi makatarungan. Kung ang nanay mo ay iniwan ka para sa ibang lalaki at hindi siya nagpakita ng tunay na pagmamahal at pangangalaga sa iyo, hindi ka inaasahan na magpatuloy sa isang mapanakit na sitwasyon. Maaari kang magpasya na magtakwil sa masamang pag-uugali at magtakda ng mga hangganan para sa iyong sariling kaligtasan at kalayaan.
Kaya't ang tao iiwan ng kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa at magiging dalawa sila na iisang laman. Genesis, Kabanata 2, Berso 24. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos at pagdarasal para sa gabay at lakas, maaari kang magdesisyon ng may karunungan at pagmamahal sa gitna ng iyong sitwasyon.